dapat doon ipakita mo, mas mahal mo si Kristo kaysa sa tatay mo. Hindi ang ibig sabihin nun ay itatakwil mo na ang tatay mo, hindi. Mapupuot ka sa tatay mo spiritually. Tatanggapin mo si Kristo kaysa sa tatay mo. Kasi mas tama si Kristo. Meron kasing ganong magulang eh. May magulang, ayaw kay Kristo, pero yung anak niya gusto naman niya kay Kristo. Magkakaroon sila ng difference. Dahil dun sa difference in faith, parang magiging magkaawa yung magbiyanan, o yung magmanugang, o yung mag-ama, o mag-ina. Hindi naman na ibig sabihin nun, magagalit ka sa nanay mo, tatay mo. Kailangan lang, ibigin mo si Kristo higit sa tatay mo at nanay mo. Ibigin mo si Kristo higit sa asawa mo. Kasi, siya ang pangunahing dapat ibigin ang Diyos, iibigin ang higit sa lahat. Pero hindi niya sinabing huwag mong ibigin ang tatay mo, nanay mo, asawa mo, kasi utos nga niya eh. Pati nga kaaway, pinapaibig niya eh. Doon nagkakamali yung nagbabasa sa Biblia. Hindi nila kinukuha yung konteksto ng sinasabi ni Kristo. Ang konteksto, maliwanag. Unang-una, iibigin mo ang Diyos. Ikalawa, ang kapwa mo tao. Pag inuna mo pa yung kapwa mo tao kaysa sa Diyos, nanay, tatay, kapatid, kaibigan, hindi ka magiging dapat kay Kristo. Dapat, in the issue of preference, unahin mo ang Diyos bago ang asawa, ina, ama, kapatid, unahin mo. Pag inuna mo yung ama, ina, kaysa sa Diyos, mahihiwalay ka sa Diyos, hindi ka maliligtas. Tandaan nyo, hindi po utos ng Diyos na magalit tayo sa tatay at nanay. Dapat nga igalang mo eh. Pati nga ang kaaway eh. Kung yung kaaway, iibigin mo, yung pakayang nanay mo, tatay mo na nagpalaki sa'yo, hindi mo mamahalin. Pero kailangan lang, ang pag-ibig sa tatay at sa nanay, pangalawa lang kay Kristo. Dapat nasa unahan siya. Ang Diyos ang una sa lahat sa atin.